ipihatag sa inyo but the sections. Okay, baga po na siya. So, importante nga makabalo mo asa dapit, no? Kay para dili paghatag atong sa board exam dili mo magkuan ba magkapa nga ay naa din ni siya, di ba? So kabalo mo unsa to nga section, no, ang inyong gamiton for this problem, unsa nga requirements, unsa nga criterion ang inyong gamiton. Sabtan? So ianad na ninyo ha, every time mag-discuss ta, i-open ninyo inyong NSCP. Okay, kay pang atong tan-awon asa ta dapit mag-base sa ato ang mga design, asa ta unsa atong i-follow. Okay? So let's start. So our subject, no, balik ko na ko, principles of reinforced pre-stressed concrete. Now, the chapter 1 of our subject is this one, no, the physical and structural properties of reinforced concrete. So, we need to know what are the physical properties, what are the physical components, the mechanical components, structural components of our reinforced concrete, or what makes a reinforced concrete or RC nga structure. Okay? So, these are the topic, or this is the topic guidelines, no? So mo niya itong mga topics. So number 1, now under sa chapter 1 mo mga topics. Number 1, components of concrete and reinforced concrete. Now we know that concrete is different from reinforced concrete, diba? So ato pa na siyang i-deeper, no, deeper defined here sa atong discussion. So topic 2 will be the advantage of reinforced concrete as a structural members. No, why do we opt to use RC man gyud nga mga elements, no, or sa atong mga structural nga parts nga no RC man gyud itong ginagamit, no? So number 3 will be the disadvantage of reinforced concrete as structural members. So unsa pud to ang iyahang kuan, bali ginatawag nga disadvantage or bad side pod of using reinforced concrete. So unsa pod ang mga kuan kay it's kuan man na siya, no, two faces sa coin. So dili ra man pwedeng advantage lang niya atong i-discuss. We have to also understand unsa ditong disadvantage niya. Ano na ay mga projects, no, nga dili gagamit og reinforced concrete, no? Certain nga mga conditions ang nakapalibot ana. Okay? So number 4 will be, no, topic 4 will be the design codes and specifications. So dari na gyud mosulod ang atong NSCP 2015. Now, balikon na ko, your NSCP 2015 will serve as your Bible, no, in the designing phase. Because it will guide you, no? It will guide you sa inyong design. So unsa inyong dapat buhaton na adari nakabutang. Okay? So there are 7 chapters in NSCP 2015. If you check, no, na 7 ka chapters. Pero nga no, baga man siya ma'am, 7 ka chapters naman eh. Murag mas baga pa ni sa story of my life, charing. Ito, baga gid kani siya, no, kay ang first nga mga chapters ani is the components of individual elements, or dito pa lang sa chapter 2, no, chapter 1, I think the chapter 1 here, no, kung tanawon niyo NSCP, tanawa daw, no, the general requirements, diba? Sa itong mga requirements, part ana section 101, dili na nako ihan ay tanan ha. Ako lang ingon sa nang mga requirements, no, sa kanang kadi bitong title, purpose and scope sa atong NSCP, occupancy, no, mga classification of structures. So dagan kay siya sa under sa general requirements, no, chapter 1. No? Chapter 2 is the minimum design load. So when you say minimum design loads, diha nimo tan-awon, no, asa day nagikan giunsa na paghimo sa mga design loads. Okay? So giunsa na siya pag-compute sa design loads. Pareha ng wind load, giunsa din na pagkuha ang wind load. No, giunsa na pag-compute ang wind load. Now mas ma-appreciate na ninyo, no, sa ato ang RC2. Now since ang kani man gyud atong RC1, ang kani atong mga loadings dere sometimes nakakuha na siya ba, naka-criterion na siya. So unsay imong gamiton nga loads, ingani imong i-factor niya, kani imong i-times niya. So ingani. So ingana ang sa RC sa diri sa ato ang subject. Okay? But if you are very curious enough kung asa din ni nagikan iyang mga factor, kaning 1.4 or 1.2 dead loads plus 1. Nga na ba? So asa din gikan ang iyang gina-times nga factor, no? Asa din gikan ang combination. So diha na makita ninyo sa design loads, so minimum design loads. So giunsa na pagkuha unsa nga mga references ang gigamit ana. Okay? So chapter 3, no, baga man ang chapter 2, then chapter 3, no, sa to ang NSCP is earthworks and foundation. So sa foundation engineering, focus gyud mo sa chapter 3 na dali no mga sheet
span, unsa pa ng mga retaining walls, unsa pa ng mga foundation nga mga structures, no, basta na underground tunnel nga provision dari. So makita gyapon na ninyo. Okay? Now, what about the chapter 4 rather, no? Chapter 4 sa NSCP, ako lang ni i-run down ha, run through, no? Rather. Okay, para makabalo mo ba unsa din in chapter 1, 2, 3, 4 or unsay nakapaloob ana. Okay? So, brief lang nga discussion. Chapter 4, structural concrete. So, mo din dali ta mag-focus sa chapter 4. Okay? So, kay part man isa to ang ano principles of reinforced concrete or structural concrete mo. Yung structural concrete, we are referring to concrete that is used as a structural element. Okay? So, dali ta mag-focus sa chapter 4. So, daghan kay mga provisions diri sa chapter 4. Now, the chapter 5, I think it's structural steel. No? So, sa inyong steel design, dari pud mo mag-focus aside sa katong bitong AISC, I think AISC nga kanang book, no, katong dito asa to mga specifications sa mga steel materials. So sa design pod, no, napod tay provision na under NSCP chapter 5 structural steel. Okay? Now the chapter 6, no, baga man kay ni siya. Kung ganahan mo basa, labi na gusto gyud mo structural engineer, inyo gining basahon. Tagi-tagin ninyo ba? Okay, so for the chapter 6, no, mo na yung wood. Okay, so if kanang sa timber design, no, mga wood nga mga design, so dari mo magtan-aw sa chapter 6. And ay provision ana. Okay? And chapter 7, no, the last chapter of our NSCP, kay 7 naman ka chapters. Okay? So, di ba, gamay ra gyud nga chapter itong NSCP class. Ang nakadagan lang ani mga provisions man gyud, no, mga criterion, yung mga laboratory experiments, mga numbers, no, sa mga kanang giunsa na pagkuha nga mga formulas, giunsa na pag kanang sa tawgana pag-represent, no, nga mga formulas and curves. Okay, so sa chapter 7, masonry ni siya. Okay, so mga katong sa masonry nga mga kuan, kada bitong ato ang mga palitada nga strength. Okay, so part na siya sa masonry or kanang mga grout, no? Grout na to, mortar, tile adhesive, admixtures, no? Dari na siya ma-found sa masonry works. Okay, so kung may masonry works mo itong mga kuan, no? Kanang pantapak-tapak ba? So, mana siya. Okay? So, that's the 7 chapters of NSCP. Ako na siyang gi-run through kay para makabalo mo asa ta nga chapter mag-focus. So, balikon ako, ang structural concrete, no, nasa chapter 4. So, diha gyud ta mag-focus sa chapter 4. But it doesn't mean no nga wala na tay kwaon nga mga criterion sa uban nga chapter na agyapon. Especially sa chapter 2 which na dito no nabutang ang minimum design loads or minimum nga kanang mga loads combination. Okay? Now, for topic 5, no, we have the concrete design properties. So unsa to ang mga parameters sa atong design sa atong concrete design no sa mga properties nga gamiton. Now, under sa topic 5 is 5.1 no specified compressive strength. So unsa day ang specified compressive strength dari sa ato ang standard no nga kailangan maabot sa atong concrete. Unsay minimum nga compressive strength sa atong concrete. So ingana siya, di ba? And the 5.2, no, the modulus of elasticity of the concrete. So, kani siya modulus of elasticity of the concrete pa ni siya. Okay? Because we know nga ang modulus of elasticity sa steel is pila man 200 giga Pascal, no? Mao man gyud na or 200,000 megapascal. So kani siya modulus of elasticity ni siya sa concrete. Now minimum spacing of reinforcement no 5.3 under gyapon na sa design of concrete design properties no. Bundled reinforcements no kana bitong if nakakita mo ano sa kanang mga dagko nga construction, especially sa mga dagko nga mga girders no nga dili gagamit og pre-stress, so naka-bundled na. So unsa man ang bundled kanang bitong tagtulo no gina as one nila ba ang tulo bitaw ka bars no ginatay nila as one, mo din na ilang ginabutang as
horizontal or longitudinal member. Okay? So specified concrete cover requirement. So ang kaning concrete cover importante ni siya especially sa inyuhan no mag-OJT mo pohon or mag-design mo pohon. So unsa mga concrete cover? Kanang concrete cover before sa inyuhang kanang before sa steel ninyo nga nga phase no kung mo-harden na inyong RC nga structure for example column no unsa din na ang distance from the kanang before bitaw plastiran kay plastiran man na no so kanang wala gi plastiran ba gikan sa pag kanang mold pa lang no unsa di distance dapat anang imuhang porma o kanang imuhang steel okay kay pag buhos ana class pag mo-harden na diha man nimo makita no nga mo din iyahang concrete cover ngano kailangan og concrete cover ang steel kay para dili mo oxidize no dili siya mo rust diretso okay so nay mga naka-specified nga concrete cover ana and if nakakita mo or namin knowledge sa ano sa construction gamay kana bitaw nyo makita bitaw nga naka PVC bitaw nga ilang ginahimo mura bitaw siya gagmay nga mga kanang ingani ang porma ba asa man to maro siya naka PVC ilan ang i-mold gagmay yun kay na mga 25 mm man siguro na or mga kuan ingana ba i-mold nila dari ang concrete then naa din siya tie wire so mo na ilang i-attach sa before magbuhos i-attach na nila dito sa side no sa face sa kanang porma and sa imuhang bar no mo nilang itay sa imuhang bar no para dili mo mupikit ba imong porma didto so di mahiwi pagbuhos no or isa lang ha okay, spacer ginatawag pa na siya nga spacer no mas maayong to na ay kuan ako lang i-send sa inyong group chat. So, ako i-send sa inyong group chat i-check lang ninyo. Okay, para dili mo ma-behind, no? Basta magnganga mo, saan din ang concrete spacer di ay. So, muna siya. No? Tanawa lang ninyo. So, muna yung ginabutang. No? Muna yung ginapasabot nga concrete spacer or kanang concrete cover. Okay? So, ang spacer mo na siya no ang ginahimo nila. While the concrete cover is the distance no from the face of the concrete pag harden niya to the face of your kanang stirrups ko. Stirrups na una maigo ana no nga steel. Ay nakasulod na ba yan ang kuan, di ba? Kabantay mo. Kung kanimong longitudinal bar, ang stirrups biya ang mo palibot ani, di ba? Oh. So stirrups yun ang una maigo, no? So ang concrete cover ana class is from kung mo ni imuhang concrete, no? Pag garden kani nga distance. Okay? Mo ni ang concrete cover or the CC. So mo nang ginabot nga ni siya spacer kay para kuan ni no, ma-uniform nga distance ba. Ma-prevent bitaw nga ang katong imuhang kuan, ang imuhang kanang imong form no mupikit siya dari. So sometimes iya nagakahitabo sa field kana bitong dinalian no nasa basta nga trabaho so be careful gud mo ana no kay di man na mosulod sa atong standard okay so mo na siya and strength reduction factor so kaning mga strength reduction factors mo ni siya ang kanang gina-multiply nato no sa atong mga design strengths or sa atong mga kanang kaya bitong mga moments no atong mga makuha nga moments or atong mga makuha nga shear mo ni atong mga ipang multiply okay so, of course na napod tay topic 6 I think sa chapter 1, topic 6 tatama no. So sa topic 6 pud nato natay loads and load combination. So we know that there are different loads no that is applied in our structure. We have dead loads, side loads, earthquake loads, isa pa. Wind load no. So napod tay load combination no if ang atong structure is kanang duol sa fault line so naka earthquake load plus na na siya dead load daan no na gyud na dead load and live load daan so if commercial na siya no nga occupancy no iyahang ang structure so na siya live load and dead load so earthquake load dayon if windy pod na siya nga area so i-add kag wind load
of course, no? So muna siya ang mga load combination, i-add nimo tanan nga mga loads applied in your structure, okay? So 6.1. So under the topic 6, natay load combination using strength, design, or load and resistance factor. So LRFD. Sometimes kaning LRFD madunggan ninyo sa steel. Okay? So usahay ang tawag na to ani dare is USD, no? Using strength design or load and resistance factor. So natay gina-multiply ng resistance factor sa atong mga load combination. Now 6.2 no natay load combination using allowable stress or allowable strength design. So kung yung allowable strength design mo ng ASD. Okay? So that's the topic guidelines. So topic guidelines pa lang gani hangak na. So na lang ni charing. Bitaw. So I think dali natataman sa topic 5 no kay wala pa min ako nahuman actually class no kay daghan gid kayo mga kuan masasamang elemento. Dadagan kaayo tag ginabuhat. Okay? So ato na ni siya ipadayon sa 4 hours na to nga discussion, no? I think it's on i-check sa nako ha. So Monday and Thursday. So ipadayon na to siya sa Thursday. Now sa Thursday tibok na gyud no. Tama na to sa tama na to sa topic 6. Okay, so for today's video, for today's discussion, I think dali ra ta taman sa topic 5 kung makaya na to no in 1 hour and 30 minutes or 1 hour na lang gyud ay, no. So ang next na lang dayon is kuan lang nato. Okay? So before no we start discussing the topic 1 no na amo ni ang mga notations and symbols. No, importante ni mga notations and symbols class because daghan kay formula sa RC. No, so maganga ka sa mga formula especially if nakay makita didto nga kanang tan-awa ganin yung mga formula dahil sa chapter 4 no na nanay fork ni kanang Triton ni Poseidon no Triton. Oh, kinsa tong nagtan-aw og Aquaman. Oh, katubi tong ilahang kuan, espada-espada. So basig magkuan mo ba ano man ni daghan kay mga Greek symbol. So ingana gyud no sa design daghan kay Greek symbol. So kung i-open ninyo ang chapter 4, tanaw ganan chapter 4. So ang first ninyo nga makitaan na no, ako lang sa ni ikuan ha. Ang first ninyo makita, of course, the page, no, the title nga chapter 4, structural concrete, and the table of contents. Okay? Then the next thing that you will see, no, sa chapter 4 is the general requirements. Okay? So general requirements sa structural concrete. So basa-basahan na ninyo, no? So next ana under section 402 no is the notations and terminology. So kani siya kuan na ni gamay ra ni siya nga notation but the overall notation no sa atong chapter 4 nga kailangan ninyo or the overall notations no mga symbols nga kailangan ninyo not only memorize but ma-familiarize. Okay, para dili mo maglibog sa mga formulas nga ato i-introduce sa mga next nga chapters na address sa section 402 under chapter 4. So kung i-open na ninyo na diri daghan kaayo, no? O sinumbagay gyud ning mga formula ni ron. Bitaw. So daghan kaayo siya, no? Naa siya of course naa siya kuan no mga letters nga mga gipang denote nga mga variables and also na siya mga Greek letters. Okay? Now, napod siya mga mga Greek letters nga ginagamit nato sa atong hydraulics or hydrology nato nga dili siya applicable diri, no? Pareha ng raw, 'di ba? Raw for density sa hydraulics. Now here in structural or here in RC, ang raw nato ana is the ratio of non-precess tension reinforcement. Okay? Ratio na siya, AS over LWD. No? So ato ra nang i-discuss po no maabutaan nga topic. Okay, so ikuan lang, no? Basahan lang ninyo ang notation, no? Terminology and notation dari sa ato ang chapter 4. Kay mo man ni ang kumpleto gyud, no? Unsa din ipasabot sa mga kani, no? Kung tan-awon ninyo ng sa page 4-20, kani ba tong fork ni Triton? Kani ni Poseidon, kani iyang espada, dagan kay diha. Bitaw.
Okay, just Kung familiarize mag-video no sa sa mga OBS notation. ba, So some of the notations mag-record, diretso mono na siya ni mono audio. to siya no. Sure ba? Okay, then next is mono siya notations and symbols. So when you say AB, no, you are referring to the area of the bar. Now sometimes no, ang area na to sa atong bar dili na to na ginameter. Kaya nga naman, gamay man kayo na, no? 0.0000 square meter na siya. So, para ma-avoid ang mga, mga discrepancies, especially sa pag-round off, ato siyang i-millimeter. Okay? So, the D here, no? Denotes the dead load or representing the dead load. Okay? D, kung nakay D makita nga variable, no? It means, sa formula ba, it means dead load. Okay? Or the self-weight of your element. The D, no, small d, then AGG or aggregates, no, representing the diameter of aggregates, whether it is, kuan ba na siya, fine, no, makuha ba ng fine aggregates na diameter, no, possible, o coarse aggregates. Okay, so naka-mm po na ba sa mga small values gani, sa mga diameter spacing, naka-mm gina siya always. Okay, remember na ninyo sa design, basta mga small values ng mga lengths or spacing or diameter, especially kanang mga diameter of bar, i-mm gyud na ninyo. Sabtan kay to avoid mga errors, no, in conversion, especially in conversion of ingana no mga diameter sa atong bars. Okay? So DB, no, stands for the diameter of bar in mm. DS, diameter of stirrups in mm. Okay? Now E stands for the earthquake load. E. No, kuha na siya. I think here sa ato ang notation and terminology, no, i-check lang ninyo if it is Greek letter, if naka-Greek ba na siya, no, the epsilon. I think na Greek letter na siya. Nga kuan ang ato ang no, ang earthquake load E na siya, no. Ang epsilon is yes, no. Epsilon is the ratio between the stress and deformation or the elasticity. Okay? So E, no, the letter E stands for earthquake load. Now the EC or the epsilon, katong yani ba? It stands for modulus of elasticity, no? Especially if kanang naa siya subscript gani nga C, so it represents the modulus of elasticity of the concrete. Now, if it is ES, it is the modulus of elasticity of steel. Now, we know that the modulus of elasticity of steel is 200 gigapascal, magiging standard, or 200,000 megapascal. Okay? So FC prime, no, is kani siya importante nga inyo gyud ning not only familiarize but memorize sa FC prime. Unsa nang FC prime? Now it stands for the specified compressive stress of concrete. Okay? So compressive stress of concrete in MPa. Pwede gyapon GPa if dako kaayo ang iyahang compressive stress or strength. Sabtan? Now, Fy, specified yield strength of steel. Okay? When you say yield, kanang yield strength kung asa to siyang mukuan bitaw, asa to siya ang kanang yield strength or yield point sa concrete is where kung ano in between na siya sa kanang failure o gatong iyaha pang makaya og withstand ang load. So, ano siya ba? Na siya sa tunga-tunga. So ni-yield pa siya. Pag mayong kag mo yield pa siya, it means wala pa gyud siya ni fail. Wala happy ta siya sa failure, pero wala pa siya ni fail, no? Gakuan pa siya. Murag kamo bagay yield pa mo. Bitaw. So ingana no ang yield strength of the steel. Now it is in MPa. Fy Fy for the yield strength of steel. So walay Fy ang concrete, steel ra ang naay Fy. So of course parehas sa FC prime, no, walay FC prime ang although naaman tay compressive strength sa atong steel, but dito na inyong ma-discuss sa steel, no, steel nga kanang steel design. Okay, mga dagko naman pud tong area sa steel inyohang kuan dito. So basta FC prime gani, it has something to do with the compressive strength or stress sa concrete. Okay? So L stands for the live load, then W stands for the wind load. So mora na siya no atong mga notations and symbols here. Now naa po yung mga symbols and notation nga atong ma-discuss karon nga naa sa
NSCP. So i-check ninyo always ha kay ako ra nang ipakuan sa inyo. I-check ninyo ang kuan ang iyahang mga notations. Now sa NSCP, no before ta mo start ani atong discussion, sa NSCP after sa kaning mga notations class no natay mga reference standard sa section 403 no under chapter 4. Ako ning gihan ay tanan kay para mabalaan ninyo asa mo mangita no. So sa chapter 4 nay section 403 for the references asa nagikan no ang ilang mga reference for the certain elements or certain materials. Okay? Now, sa Section 404, man yung structural system requirements. So, the whole structural system nga mga requirements. Now, naatay, before that one, no, sa atong notations, sagol man yung Section 402, notations and terminology. So, kung kuan mo maglisod mo og define ani nga term no na mga terms dare maglisod mo define or maglisod mo sabot sa internet naka-specify na nadaan sa ato ang NSCP. Okay? Ang mga definition. So, definition sa beam, boundary element, unsa na siya, kinaadari tanan no sa NSCP na siya terminology. Okay. So let's start with the topic 1, which is the components of concrete and reinforced concrete. Now, before we discuss for the components, what makes a concrete concrete, no, sa tuyang mga parts or mga sa to mga materials no nga ga-make sa concrete kay we know that concrete is not ano it is not um kanang kuan sa tawag ana kanang homo nga material ba kana ba tong isa ra ka components nga material, okay? So it composes of different kinds of materials atong concrete, also the reinforced concrete. Okay, so we have to discuss here unsa mga components. Now let's start with the concrete definition. So unsa man ang concrete? So concrete is a mixture of sand, gravel, crushed rock or other aggregates held together in a rock-like mass with a paste of cement and water. So unsa iyang components naatay aggregates no? Parts sa aggregates naatay sand and gravel. Now, what else? The sand, gravel, unsa pa ang iyahang components? Cement and water. So, mo ni sila no ang upat ka components of the concrete. Okay, that if you mix that together, no, mo produce siya kanang rock-like mass, no, mo kanang mugahi siya, mo siya bato, di ba? So, morning cement, no, picture sa cement, illustration, aggregates. So, sa aggregates, no, natin ginatawag nga fine and coarse aggregate. Now, sometimes in the construction nga industry, ginagamit nila nga aggregates ana kay ang fine nga aggregates represents this sand represents the fine aggregates. Okay? So, kani for the fine aggregates. So, basta mga tanong mo, ma'am, nipas ba na siya 200 nga sieve? Dili tanan ko ano, so, it doesn't mean nga matawag na siya fine pag pastro na siya 200 microns. So, naka-indicate mo po siya dare, no? Pila ka kuan. If ni pastro siya number 4, I think number 4 nga sieve. So, it is considered as fine aggregate. So, if it is retained, no? Sa number 4, so, kuan na siya. Coarse. Okay? So, balikon ako, ang kaning component nimo sa concrete nga sand no representing the fine aggregates while the gravel represent the coarse aggregates. Okay? Now, sa gravel pod in the construction industry na duha no mga kanang round soft nga gravel katong wala bitong ipamputol and this one no kani siya is the best representation of crushed no crushed stones or crushed gravel. Okay? Now sa gravel pod in my my experience ara na siya duha no ginagamit sa field natay 1 inch ba kada ko no nga gravel or kanang ginatawag na to nga 3/4 no ang 3/4 kasagara mo nang ginagamit sa mga mixing for structural nga mga elements kasagara no depende sa project pod na okay depende po na siya sa design. Para no sa akong experience pag ang ginagamit sa malams is 3/4 yun crushed gravel. Okay? Ang 1 inch nga crushed or gravel ginagamit siya as as bedding especially sa inyong foundation. Okay? So, plus water, no, of course, ay gamitin ang water, then you will produce a concrete
concrete paste. May paste pa siya kay wa pa man siya ni harden, ba? Now, sometimes one or more admixtures are added to change certain characteristics of concrete, such as its workability, durability, and time of hardening. So, sa admixtures, no, ginagamit ng admixture nga components ka ng kuan ng admixture actually class. It is, kita mo na, naka-open mic. Kasi nag-ML ka ha. Nag-open mic ka. Sorry. So, kaning kuan pod no balik ta. So kaning admixture part gyapon siya sa component sa concrete but it is kuan ni siya class no. Depende lang sa kanang kung naay mga situation nga kailangan ta magbutang no og admixtures, okay? But dili ni siya murag sub-component ra ni sa concrete. No, dili ni siya main primary component of the concrete. Okay? So mo to no, admixtures are added for kaning workability no kung may workability kanang sayon siya i-mix no durability iyang kuan siya no ang imong concrete is durable no dili siya dali ma-crush and time of hardening of course no pwede man na nato makuan na ma-adjust no ang time of hardening sa concrete with the same nga outcome nga with the same outcome of strength. Okay, so admixture na ang atong ginagamit. So sa DPWH nga kuan DPWH no makita ninyo didto ang kanang standard nato no DPWH nga blue book ba. Makita ninyo ang standard nato for admixtures no sa itong mga klase-klase naman tong mga type F, type nga na. So tan-awa lang ninyo no or basaha. Okay, para makakuan pud mo na pud may knowledge ani. Okay? So, as with most rock-like substances, concrete has a high compressive strength and a very low tensile strength. So, it is very specified here no, sa definition nga ang atong concrete ay is high in compressive strength but a very low in tensile or flexure no, nga strength. Okay, so ato nang i-highlight kay para di gyud na nato malimtan. So, after the definition of concrete, no, we'll go to the definition of reinforced concrete so that we can differentiate or we can see no unsay difference di ay sa duha. Okay? So kato kay kuha naman to concrete alone. Now here, what is really the definition of reinforced concrete? No, unsay kalainan niya sa concrete? Okay, so reinforced concrete is a combination of concrete and steel wherein the steel reinforcement provides the tensile strength lacking in the concrete. Since we know, no, dari pa lang, oh, we know that concrete is very high in compressive strength but low in tensile strength, no, sa concrete, no. So ang RCDI is the combination of the steel, no? Steel nga reinforcement and concrete. Since we know kuan lagi siya, no? Low in tensile strength and the steel reinforcement na to or mga steel na to nga mga elements is high in tensile strength man na siya. So iyahang gina provide no ang lacking nga tensile strength sa concrete. Okay? So steel reinforcing is also capable of resisting compression forces and is used in columns as well as in other situations. No? Now steel reinforcements no, is also good for compression. Okay, but the main purpose of steel is the main purpose of steel is it's kanang reinforcement to tensile nga stresses sa concrete. Okay? So mo ng RC or reinforced concrete. So the difference between the two sa concrete and reinforced concrete is just the reinforced concrete na siya reinforcement na steel. Okay? To add or to provide the lacking nga tensile strength sa ato ang concrete. Okay? Nasabtan ba? Ay mo kaulaw pangutana ha. Pagpataas lang mo sa inyong kamot diha. Okay, let's move on to the components of concrete and reinforced concrete. So, dari, makita na to itong mga components niya, no? Unsa itong giingon kaganihan, atay sand representing the fine aggregates, coarse representing the, gravel representing the coarse aggregates, and we have cement, no? Water, what else? The kuan niya, sub part or the subcomponents, no? Is the admixture, no? Kuan na siya, depende, situational na ang pag-add sa admixture, balik ko na ko ha. So, upat ra ang components sa atong concrete. And also, maada na siya isa,
no, kung we are talking about the reinforced concrete, since ang reinforced concrete na may steel. Okay? So ato sa i-discuss ang definition per components nila. So cement, unsa man ang cement? A cement is a binder, no? Pang binding, no, binder, a chemical substance used for construction that sets, hardens, and adheres to the other material to bind them together. So, manang cement. Cement is seldom used on its own, but rather to bind sand and gravel aggregates or sand gravel aggregates together. So, mana siya, no? Sometimes ginagamit ang cement, no, on its own, but karon, no, mostly karon nga mga times ginagamit siya as binder for the aggregates. Okay? So cement mixed with fine aggregates produces mortar, no? For masonry. So kabantay mo anang um ko ano, kanang kana bitong ginagamit na to as style adhesive kanang mortar, 'di ba? Puro ra na siya nga cement plus sand, no? Fine aggregates man, so sand, no? Sand plus cement mo na ilang ginagamit no for mortar or kana bitong plaster, kaila ba mo plaster na to. So for example, sa atong wall, no, kada CHB wall. Now kay ato man ang pintalan, so di man ato na pintalan nga ingana no nga gangarag kay rough kay ang texture. So ato na siyang ipasinaw. So unsa atong buhaton? Plastira na to. Okay? So ang mixture ana is cement and sand. Of course, napoy tubig lisod sad. So ang lugar pag mix. So cement, sand and water. Okay? So that's for the masonry or with sand and gravel produces concrete. So kung nanay gravel, no, ang gravel man god is mainly yun siya sa strength no sa atong concrete. So sand, gravel, cement plus water, concrete na siya. So concrete is the most widely used material in existence and is behind only by water no as the planet's most consumed resources. Now we know that water is the most consumed resources nato no natural resources ang tubig no bisag asa ra gyud ta drill um for potable water niya sometimes no bisan diri sa Philippines no bisan diri sa kanang center na sa city makakuan gyapon ta maka-experience ta og kanang water loss no or samot na sa mga barangay-barangay no sa atong mga dito na sa mga bukid-bukid no na yun sila kuan kanang um, water kanang insufficient gyud ilahang water, di ba? Now, giingon dari concrete is second to water na daw. Imagine na, di ba? So kinsa tong taga kuan iligan dari or kinsay duol sa iligan or lugait, no? Makita ninyo malabyan ninyo di ang wholesome. So diha nga mga area, diha nga mga mountains, diha sila ga blasting for cement, no? Or for limestone, nga ilang ginahimo nga cement. So grabe gyud kaayo ka kuan no rampant ang use sa concrete karon nga time no although moingon pud ta nga bisan sa dark age bisan before dark ages no katubit ang mga times atong sa Roman Empire so sila may nakakuan ani naka-discover no ang mga Romans ang naka-discover ani sa katong Roman Empire no before the dark ages sila'y nagkanang kuan ani nag-produce no og kanang concrete mao bitaw nang if familiar mo anang kana bitong sa Paris man na kanang mura bitaw siya og kanang mga kuan nila altar for their gods no or kana bitong kuan I forgot the name of the place kato bitong ginaitsahan og coins no nga na bitaw siya stone pillar ay nga ni yung stone pillar na mura bitaw siya sa Greek nga kuan Greek nga temple so dugay na kay na ano pila na siya pila na siya ka century no ang gigamit gyud ana is ingani somewhat puzulana no so same sa kanang cement nato karon no somewhat the same no different lang siguro sa chemical elements nila kay gi-improve man na nato but somewhat the same pag makita ninyo di ba nga kanang kuan gyud siya no ga stand no with the test of time 'di ba nga kanang bisag sa una pa siya nga mga panahon karon sige ra man tag kuan bungkag sa atong mga structure no but kato no very kuan gyud siya nga example of the Roman Empire nga perseverance no to create
mga materials, no? Sila po na ang nagpangulo ang ng mga aqueducts, no? Sila po na nagpangulo sa mga invention. So sa ilang nga time daghan kay mga inventors, okay? So pagsulod sa Dark Ages, no, murag na stagnant na yun, wala yung mga kuan. So sa ilang nga time tong mga Leonardo da Vinci nga mga kuan, um, kanang iyahang mga masterpiece, no? So mo na siya. No, too much for that. So balik ko na ko, concrete is most widely used material. Next lang na siya sa water. No, imagine na, 'di ba? So mo na siya no for the cement, okay? Nga components. Now, what about aggregates? Now, aggregates used in concrete occupies about 3/4 of concrete volume. Okay, so kung naa kay 1 cubic nga concrete, no? So 3/4 ana is the aggregates, no? Sagol na fine and kanang coarse aggregates. So 3/4 daw no sa volume sa atong concrete is the aggregates, no? So since ingana na siya, since they are less expensive, no? And than the cement, and it is desirable to use as much of them as possible. No? Since they have something to do with the strength of the compressive strength of the concrete, no? So ang atong mga aggregates gyud dako gyud kay sila impact sa compressive strength sa atong concrete. Okay, but too much of kuan pod concrete aggregates or mga aggregates pod dili pod na maayo na, no? Kay gamay na lang kaayo ang mo bind nila kung gamay ra pud nga cement imong ibutang, no, or cement paste. Okay, so both fine aggregates, usually sand, and coarse aggregates, usually gravel or crushed stone, are used, no? So mo ni siya, any aggregates that passes number 4 sieve, no, unsa man ang size sa number 4 sieve, 6 mm in size, no? So kung nipass siya sa number 4 sieve, it is said to be fine aggregates. Now, materials of larger size is coarse aggregates. So nipass through siya sa number 4 sieve, ang tawag niya ana is fine aggregates. But if na-retain siya sa number 4 sieve, so kana siyang aggregate is part of the coarse aggregates. Okay? So kani man to atong mga sieves, no? So, nakatry naman pod mo ana sa inyo lang mga laboratory sa una. So water, okay? So water is a component of our concrete, no? Water used in mixing concrete shall be clean and free from injurious amounts of oil. Remember this one: oils, acids, alkalis, salts, organic material, or other substances that may be deleterious to concrete or deleterious to concrete or reinforcement, no? So, unsa man ang mga deleterious nga mga kuan? Deleterious nga mga elements. So, unsa may pasabutan ng deleterious? So, kung may kag deleterious, mo na sila ang mga materials that are kung ano, found in the coarse aggregates, no, kanang mga clay lumps, shale, soft friable or laminated particles, mga vegetable matter ba, organic matters, no, that are objectionable material. So it means that dili siya para didto nga gamit, no. So kung naa gani sagol gani ng mga ano, mga vegetable matter gani sa water ninyo nga inyong gamiton sa paggama sa concrete, sa may hitabuan na natubuan mo og kahoy sa inyong concrete, matingala mo nga naman ni na ay gapanubo sa beam. So nasagol na din siya, di ba? Now, mo ni siya no, ang sa standard gibutang dito nga non-potable or non-drinkable water shall not be used, no? Ako ni i-clarify kay para naamoy ko i-follow nga standard no sa inyong OJT or sa field. Okay? Mag-field mo po, namin mo remember. Unsa itong mga bawal-bawal. Okay, so ano siya? Non-potable, non-drinking water shall not be used in concrete unless selection of concrete proportion shall be based on concrete mixes using water from the same sources, no? So, the kwan gyud no, the desired nga water to be used in construction or in concrete mixing is katong potable water, katong mainom, no? Kay na-treat naman to class, no? Diba niagi na to siya og chlorination, coagulation, sa pa na siya kung ano, ozonation, kanang unsa pa na siya,
nga iyang agian basta daghan pa na siya agian for the water treatment. So niagi na siya ana no, taas na iyang process sa potable water nato para mainom lang nato na siya. So wala na gyud wala na gyud nay kuan no mga organic matter na or wala na gyud na siya yung mga kuan pa di ang mga elements. So mo gyud na ang dapat unta nga gamiton for mixing concrete. Okay? To avoid ingani ba, to avoid mga ingani uncertainties no, mga mga injurious materials no. So kay masagol na didto nay possibility nga na siya impact sa strength sa imong concrete no, wala ka balo gi-follow nimo ang standard kani kaninyo ang tubig nga imong gikuha ka didto ra sa kanang duol nga sapa no, wala nimo gi-check if ang kana ba nga water wala ka nagpakuan ba kana bitang nagpa-testing no sa iyang pH level. So wala nimo gitest basig acid ra pud kay siya nga tubig no, mura kag nagsagol og coke sa imong mixture, 'di ba? So ingana na siya. But napo na siya gikuan rin no. It shall be based on concrete mixes using water from the same sources. So if for example, inyo napatest pud na nga source no kana nga sapa and you found out nga kanang dili kayo ingana ang percentage for the organic matter no dol sa potable water ra iyahang pH level, so you can use that one. Okay? So magkuan pud mo, magamit mo ning mortar test cubes no, inyo man ang i-test. Okay? Kuan mo, maggamit mo ana or magkuha mo test cube no, mortar test cube nga gamiton to ninyo ang water gikan sa for example sa sapa no, tanawon ninyo ang difference sa iyang strength sa required strength ninyo no, kung unsa tong gi-design nga strength, kung duol ra no walay problema. So ingana yung buhaton ingana critical ang sa application noon. Okay? So naka-indicate po din no at least 90% of the strength of similar specimens made with potable water. So dapat no ang makuha nga strength sa imong mortar test cubes is 90% of the katong mga strength no sa imong specimen under the potable water katong mainom nga tubig imong gisagol. So kung 90% siya ni pasar siya for example 3,500 PSI then 90% sa 3,500 PSI ang imuhang ang strength sa imong mortar nga gihimo using the water from the sapa, then you can use the water from the sapa. Ngana na siya. But although ingana siya no kuan po na siya class situational kay what if lugar magbaha no or kusugay ang ulan. No, of course ang tubig nato ana kay magkuan man kada bitong lubog no na mga kuan ba sedimentation. So of course depende na siya sa situation. So kailangan yun mo always check yun ang imong concrete. Okay? So that's for the water. Next is for the kuan no, part of the components sa RC. So katong water, aggregate, cement, mo maning parts ato ang kanang kuano parts sa atong concrete while the other nga parts sa atong reinforced kung mutokta about reinforced concrete so na siya additional nga component which is the reinforcing steel bars. So unsa man na siya? So reinforcing steel bars used for concrete structures may be in the form of bars or welded wire fabric. So kung may kag welded wire fabric yan yung forma kada bitang mura siya kanang sa inyong tindahan kasi na tindahan ani nga kuano siya na longitudinal and transverse gi-weld na siya. Now sometimes ginagamit ning welded wire fabric for shotcrete no. Ang shotcrete mo ni shotcrete kada bitang gina-spray lang ang concrete nga paste. So nga na no, or the reinforcing bars are referred to as plain or deformed. So natay duha ka types of reinforcing bars no, natay plain bars and the deformed bars no, or sa estimates gani ginabutang na DB no, deformed bars and the plain bar. So the deformed bars rib projections rolled into their surfaces to provide better bonding between the concrete and steel. So kanang deformed bars ingani ang forma class. Morning deformed bars. Okay? So sa deformed bars na ay klase-klase po na siya nga type, no? Depende sa iyahang rib nga structure, no? For example kani mo maning deformed bars, tulo ka deformed bars, no? I know familiar man pud mi ani iyahang rib.
no, forma sa rib. So kaning number 1 mo ni siya ang spiral nga rib for the deformed bar. Number 2 is the herringbone. No, mura siya og bone ni kato bitaw sa Attack of Titan. Charing. Si Eren. So herringbone, no? Herringbone ni siya nga type. Shape. Then we also have this one, no? Crescent shape. But the most nga ginagamit kaayo or kanang atong makita commercially is the two, kaning tulo, ay kaning duha, no? Kaning spiral and kaning herringbone. Okay? Now sa plain mo puning plain bar, no? Now, sometimes ang mga plain bar ginagamit na siya as sagrad, no? Kanang sagrad, kabantay mo sa yung purlins. Kailan mo purlins? Kana bitaw sa roof o kanang mga transverse, di ba na mo'y truss. Kanang itpatong sa truss, nga mura siyag channel. O, mo nang purlins. So, in between anang purlins, kay ang gabuhaton ana, ginabutngan man na siyag sagrad. No? Ang sagrad nga ginagamit ana, kasagara, plain bar. Ano plain bar man, kay para, kung ano, although dili man siya kuan pero sometimes ginagamit gyud ana kasagara is plain bar, no? Gina-weld na siya sa ato ang kanang atong mga purlins, no? Gina-weld na together kay para ang ilang spacing pud sa atong purlins dili maunsa, no? Kung bisag napay wind load diha, no, naay kusog kay nga hangin, no, dili siya mo move ang atong purlins. Okay? So, muna siya, no? Ang deform and plain. So the deformed bars, balik ko na ko, rib projections rolled into their surfaces to provide better bonding. So ang purpose atong mga rib niya nga projections, kaniyang mga rib, is for better bonding. So ang kasagara gyud nga ginagamit for structural nga elements, no, for reinforced concrete nga steel nga element is the katong mga kuano deformed round bars since mao man toy na ay mga rib projections, no. So mas better siya for the bonding, no, sa atong mga cement paste sa kuan sa iyang aggregates or sa concrete alone. Concrete as whole, no. So plain bars are not used very often except for wrapping around longitudinal bars. So pwede gyapon na nimo gamiton ang plain bars, no, kanang mga small diameters nga plain bars for stirrups, ties, no. But kasagara ang ginagamit karon is kuan man deformed gid siya bisan sa stirrups. So ang kaning mapansin ninyo, no, kung naa may experience pohon, no, mapansin din na ninyo nga ang plain bars ginagamit siya mostly sa kada bitong mga terrace kanang kuan bitaw sa atong terrace, no, kanang spacer, no, or kanang para dili bitaw kung naa kay sa tawag na steel nga division for your terrace, no, mo na yung ginagamit. Okay? So for the plain bars. Now, reinforcing steel bars are commercially available in length 6 meters. Now, remember ha, 6 meters, 7.5, 9 meters, 10.5, and even longer lengths, no? But the most common nga kanang commercial length is 6 meters, no? 6 meters bars are always available. So, mo gini inyo hang always mapalit, no? Whether it is 12 mm, 12 mm, 9 mm, or 10 mm baka na 36 mm nga steel bars. So different man po na iyang diameter, no, but the commercial length ana is 6 meters gyud, no, ang madali-dali yung palit. Napoy 7.5 meters, but sometimes, no, nga ang katong mga longer lengths, no, when needed, it should be kuano made to order. So kailangan gyud nga kuan ninyo ipabuhat sa ninyo ay or mag-order sa mudaan ay nila ma-supply sa inyo ha. So pareha ng mga 20 meters, no, especially sa kana bitang mga made to order nga mga reinforcements. Kuan na siya sa mga dagko na nga mga projects pareha ng CCLX kana bitang sa bridge dia sa Cebu katong bago lang nahuman, no. O kailangan yun na siya dili man pwede nga kuan 6 meters na tanan kay taas man tong bridge, no, daghan kay splicing, daghan kay connection. So unsa man mahitabo pag daghan ng connection, mo lesser ang strength niya in tension and flexure, no, as much as possible gamay ra gyud na imong splicing unta sa structure mo man na, no, sa atong design. But ato ra na matakel, no, sa further along the way sa ato ang discussion ani nga subject. But mo na, no, ang principle, the more nga daghan kag splicing, the more nga mo kuan siya, no, mo lesser ang imuhang
ang strength sa imong structure or sa imong concrete element. Okay? So muna for the reinforcement steel bars or the components of concrete, no? Okay, so let's move on to the table. Kani nga table, no? So sa steel reinforcement, this is the steel reinforcement information. So muna yung table, no? Natay ASTM standard, napod tayo Philippine standard, naka SI unit. Okay? So na columns dere, no? For the ASTM standard sa ta, natay bar size designation. So muna siya ang designation, no? Ang kaning mga designation dere or the number here doesn't represent really the size, no, the diameter of our bars. Okay? So kung may kag 3, it doesn't mean nga 3 inches ang diameter ana. Okay? Representation na ni siya for the ASTM standard. Okay? So nara yung nominal diameter. Now, when I say nominal, no, kay dagan man galibog, so para maklarify na to tanan, kay dagan pud nominal diri, nominal strength, diameter, nominal dimension. So para di mo maglibog, unsa man ang nominal na inyo na ba na search? No? So when you say nominal, dimension, size, or strength, no, you are referring or you are describing to the approximate characteristics of the elements or the kung ano kanang the product or kanang sa atong steel reinforcement, no, yang kanang approximate. Okay, approximate size, strength, or dimension. So rather than the exact dimension. Okay? So mayon kag nominal, kuan na siya, kana approximate ra na niya nga diameter. For example kani nominal diameter approximate ra na. So tanan ani gi-approximate ra ni since no sa atong fabrication ana no sa supply dili man gyud na nila makuan ma-perfect no nga kuan ni dapat 9.5 ni ang diameter naman gyud na yung mga human error. So mo nang gi-approximate lang nila at least no sulod ani nga mga nominal diameter. Sabtan? So balik ta, ASTM standard mo niya bar size designation. Baliko na ko, it doesn't represent the diameter ha. So ang diameter nato dare is dari sa column nominal diameter na to makita natay inch and mm. So sa bar size 3, no, ang iyang nominal diameter in ASTM standard ana is 9.5 mm. So 9.5 mm, close to 10 mm. Now in inch pud na is 0.375. While the nominal area, of course, ang nominal diameter man ang imong gigamit to compute the nominal area. So, approximate area rapod ni sa imong steel bar. Diba? So, the nominal area in English unit, no, natay inches, so 0.11. So, basig na mga ng ano, inches and mm man na siya, ma'am. Since gagmay ra lagi, no, gamay ra ang space or gamay ra ang iyang length, no, or the diameter, gagmay ra man na siya nga mga values. So, mm na to avoid kung ano, to avoid mistakes in calculation, no? Especially pag round off. Kaya maabot man siya times 10 to the negative 3 or times 10 to the negative 2, kay gagmay na lagi kaayo. Diba? So, in mm, the nominal area is 71 mm squared or millimeter squared. Okay? Or square millimeter. So, nominal mass. So, since nominal man ni ang atong mga diameter or ato ang mga sizes, so nominal po niya mass or approximate. So, when you say nominal, approximate, close to the one yun, no? Accurate nga value. So, nominal mass in pounds per feet. Ngano naka pounds per feet ni siya or naka mass per meter per length ni siya. It is for you, no? Kung magpalit ka o kanang pagpalit ka, for example, magpalit kag 12 mm or kanino nagpalit kag 9.5 mm nga steel. Okay? So buta na to nagpalit kay nga ni 9.5 mm ni siya nga steel. So mo ni siya no ang 9.5 mm nga steel. Now, ang iyang length ani of course dere. Now, we know that the commercial length nato dere is 6 meters naman gyud ang readily available. Now, the purpose of this one kani nominal mass, ngano na aning nominal mass, dako gani siya kuano especially sa estimates ninyo. To get the mass no or weight of your steel. Okay? Kaya ang atong unit ana sa steel standard unit na to for the quantity surveying ninyo na ha. But the standard unit ana sa inyong steel nga mga reinforcement is in kilograms yun na. Okay? Kung mag-item ganay mo reinforcement or steel reinforcement yung item. So naka-kilogram na iyahang unit. No, standard unit according to the DPWH, no, DO number I think 197.
Check the DO 197 of the DPWH. So naka-kilogram gyud na yung standard unit. So that's why pag mag-quantify mo, estimate mo og pila ka bars ang gamiton ani nga structure, in kilogram gyud na ang total nga unit nga inyong gamiton. So kung naamoy 9.5 mm, no nya 6 meters naman ang readily available, so unsa yung buhaton to get the mass of one piece, no, one piece of 9.5 mm diameter nga bar. So inyong i-multiply sa kani kilogram per meter man. Okay? So ang available nga kung ano ang size, kung inyong napili nga size 6 meters, so i-times na ninyo ani. So 6 meters times kani, makancel maning meters dali sa ubos, kilogram per meter man ni. So ang mabili na lang is the mass. Okay? Of course, kay one piece raman pud ni. So kung ang kailangan ninyo is daghan, let's say 5, so times 5 pud nyo. Pila ka quantity. No? So mo pa na ang total weight of the given quantity of the 9.5 mm nga bar. Nasabtan? So mo na yung purpose sa nominal mass. Okay? Now, let's move on. Inyo rin ko ano na, i-familiarize na ninyo. So, let's move on to the Philippine Standard. Now, ang kanin sa Philippine Standard, nakatsada ani kay, ang iyang bar size designation mo po ang iyang diameter. Okay? Pag mo yung kag 10, no, nga bar size designation, you are referring to 10 mm diameter bar, nominal size niya. Okay? So when you say 12 bar size, no, in Philippine standard, you are referring to 12 mm diameter bar. Okay? In diameter ni siya. Okay? Walay naka-radius ani, diameter yun na siya sa bars. Okay? Now the nominal area, no, for 10 mm is 79. No, nominal area niya is it refers, no, kaning nominal area, it doesn't really ko ano stands for the kanang kuan lang niya, kanang base and kada bitong sa yan top and bottom, di ba? We know that prismatic man ang ato ang bar, naka-prism ba yung porma. So ang kaning nominal or kaning area nga iyang gipasabot is the total surface area. Okay? Total surface area. So ang purpose po na class nga ano giapilan nag total surface area kani ha, remember nyo the nominal area has something to do with the total surface area of your bar. Area. Okay? So pareha ani nga atong illustration ba kani. So tibuok length, no, ang iyang area sa iyang tibuok nga kanang kono sa top and bottom niyang cross section and the lateral, no, lateral surface. So lateral surface is kaning side niya, di ba? Mao man yung lateral surface in all throughout its length. Okay? So kailangan ni siya ang nominal area na to or total surface area kay kung magkuan mo sa actually, no, gamit kini siya sa yung quantity surveying kay kung mag kuan mo for example inyong i-quantify or inyong i-estimate ang kung ano kay inyo man ang pintalan ng inyong bars or not really pintalan but butangan na inyo grass converter kay para dili na siya dali mo dili na siya dali mo oxidize or marusty. So to compute pila ka gallons sa inyong gallons ang inyong paliton for the rust converter, so of course gamiton niyo ning mm niya or iyang nominal area, no? So kay para ma-compute ninyo pila per gallon inyong magasto, no? Para ma-cover lang nito tibuok total surface area sa isa ka steel bar. Sabdan na apo na siya nominal mass, no, kilogram per meter. So na 0.618 for the 10 mm diameter and 0.890 for the 12 mm diameter. Okay, so that's for the steel reinforcement information, no, natay ASTM standard and Philippine standard. Okay, so let's move on to the topic 2, no, which is the advantage of reinforced concrete as a structural member. So there are 7 advantages of reinforced concrete. The number 1 of that is concrete is strong in compression. So kabalo naman ta no, strong in compression, advantage na niya. Okay? Compared with most other materials. So napabaylain materials nga strong in compression aside from concrete, bato, no? Mga dagko nga bato pwede. But the applicability ana, no? So diha lang pud ta iguon. Okay? So balikon nako, advantage of concrete number 1 is strong in compression compared to with most of
the other materials. Now, number two, concrete building has a great resistance to actions of fire and water. Di ba? If makabalita mo nga kanang ano na mga unfortunate events no nga na masunugan, na mabahaan, makita ninyo nga ang concrete structure, ang kanang ilahang concrete nga balay no dili basta-basta mapalid sa kuan sa baha no, gawas na lang kung dito na gid sa ground no, iyahan na yung foundation ang problema, but sa baha dili siya basta-basta mapalid ang concrete no. And also sa fire no, maupos man ang imong scene, maupos man ang imong mga gamit diha, but at the end of the fire no, makita nimo nga ang concrete building, ang katong mga structural elements na pagyapon, okay, nagstand pagyapon. Now of course di naman po na magamit no, gubaon naman gyapon na siya, but the advantage of reinforced concrete no, or the advantage of concrete is dili siya basta-basta maguba no sa fire and water. Now number three, reinforced concrete structures are very rigid. Kumingkag rigid, very strong siya gahi no, ang reinforced concrete, okay, rigid or compact no, compact. Now number four, it requires less maintenance than structural steel or timber. No? So we know that we can make our kanang mga structures no using steel or timber. But ngano kuan man gyud? Ngano mo prefer man gyud tag kanang concrete? Because aside sa kuan siya good for compression, kanang structurally kuano kanang critical nga mga hairlines nga mga cracks na sa mga partitions no, unsa may buhaton palitadahan lang na, di ba? For maintenance or so kuan siya less siya maintenance compared aning steel. We know kung ato ang gamiton as structure, kabantay mo anang makaagi mo diha sa City Central, di ba? Ang ilahang gihimo nga structure ana is mainly kuano structural steel kana nga building ba. Katong itong karaan nga Girl Scout or Boy Scout nga kuan compound no. So ang kuan pod ang although ang structural steel nga mga kanang kuano structural steel nga mga buildings or mga structures, dali siya ma-implement or dali siya ma-construct no, compared sa concrete kay magbuhos-buhos pa man ka, magmix pa man ka sa concrete, dali ra siya kay imo ra man na siya ipatindog, welding, but mao lagi to yang side effect is gabi imong maintenance ana kay of course imo manggi ang steel man good no, basta mga open spaces mo oxidize man na siya dito ang steel, bisan ganing naara na siya sa kwan, naara bitaw na siya sa kanang fabrication, mo bitaw ng ang ato bitang production sa steel before na nila igawas no, ila pa na siyang kuanon, butangan pa na nila og zinc. I forgot na pa na sila chemical nga ibutang no to prevent kanang iyang deterioration to oxidation no, mo gyud kalaban sa steel. Okay, mo rust siya when imo nang ikuan sa air no, sa kuan sa bisag sa air no, so mo rust na siya oxidation. And kanang kuan another lang nga kanang kuan heads up sa inyo ha, or para naamoy kuan no, naamoy madala no pag mag-OJT mo pohon mo nang mo bitaw nang naay mga stricto kay nga project engineers no, nakaagi ko na stricto nga mga project engineers pag naami supply for the steel no, mga steel members na to namo or steel reinforcements, di gyud na siya musugot nga ilapag na siya sa ground. Okay, kay samot na gani no, makuan gani na siya, mo make into contact gani with air, ga-oxidize man gani na siya, di ba? Samot na ko imo ibutang sa ground, no? Daghan pa gyud nag-leaves ang ground or napagyuyuta, no? Dali ra gyud kay ang oxidation, dali ra gyud ang deterioration ana class. Okay? So mo bitaw nang naagyoy mga warehouses sa site, no? Or ikuan yun na siya ipatong. Okay? Di yun na siya basta-basta ikuan yun na siya tabunan, kanang trapalan no ang steel kay para mo long iyang life. Okay, so mo na siya no sa advantage sa reinforced concrete, less maintenance compared aning steel and timber. Number 5,
it has a very long service life. So pareha tong giingon na moabot siya 50 years, no? As compared to other materials. So pareha nang ato ang kuano mga bridges karon, no? Mukuan na lang gyud. Kada bitaw ambot lang kuano mao gyud ang akong always nga gina question, no? Pareha tong nahitabo bitaw nga ni kuan ni fail lang diretso ang bridge sa Bohol, no? Dugay na to siya nga bridge. And kada bitong pila na ka years no wala gyud nag-check, no, wala gyud nag-maintain lugar kuno ana, or wala gyud mga kanang building officials, no, nga nag-ingon nga okay kani siya ato ning i-retrofit or whatsoever, diba? So tungod siguro, no, ilang gi put in mind nga ay kuan man ni siya less maintenance ug taas pa man kinabuhi, no, but advantage na siya sa atong concrete, no. So compared to other materials, so mas taas gyud iyang kinabuhi. Under proper condition, reinforced concrete structures can be used indefinitely without reduction of their load carrying ability. So unsay pasabot ani? Under proper condition, kung naalala siya proper maintenance and all, no, you can use the structure indefinitely. So indefinite, no? So it means walay katapusan, di ba? Magamit na nimo baalag pila pa na siya ka centuries mo labay, no? Under proper conditions, okay? So without, ano niyo i-remember, no? Without daw walay mga reduction, walay mawala sa iyahang strength capabilities, no? Or kung 100 butang na to 100 newtons ang makaya ana niya, no? So over the years 100 gyapon under proper condition. So muna siya. Okay? For the concrete now, number 6 niya nga advantage, no? Concrete material is very widely available. So dali ra gyud nato mapalit ang concrete, no, or the components of the concrete, cement, no, dali ra ta makapalit og cement, aggregates, no, gravel and sand, dali ra, no, na mga quarry dari dool sa Cagayan. Diba? Bayad lang ka og kanang transportation or hauling fee, no? And the reinforcing steel can be transported easily to the construction site than a structural steel. When you say structural steel, you are referring to the bigger nga mga areas of steel. Kato bitang mga I-beams, H-beam, kanang dagko na kay nga area ba sa steel. So, mas dali, no? Nga kuan, mas dali i-transport or i-haul ang kanang mga steel reinforcement, no, mga 12 mm nga bars compared atong mga bugat na kayo nga steel structural steel nga mga mga materials, okay? In most remote areas, reinforced concrete is the preferred construction materials. Bisag sa mga bukid, mas dali mapalit ang concrete, okay? So lastly, the advantage of reinforced concrete is that concrete has its ability to be cast into any variety of shapes and dimensions of desired structures. Okay? So, ang concrete, nakatsada man gud sa iya ha, kay it takes time man gud nga mo set ang concrete na mo harden. So, pwede nimo siya nga ma-make into kanang ang concrete na to nga paste, no, is before siya mo harden, mura siya mo act siya as liquid, no, nga state, di ba? So, it will kanang it conforms to the shape sa iyahang mold, or it conforms to the shape of the formwork, no? For example, kanang ang inyong forma is naka rectangle, so ang concrete pud ana, no? For example, naghimo mog forma, okay, ana. So ang concrete pud ana sa sulod unsa man mahimo pud na siya og rectangle, no, in cross section kani ba? Mong concrete ma-rectangle pod na kung ingani imong form. Now kung circle pod, 'di ba? Mo circle pod na ang imong concrete diri sa tunga, no? So although daghan man og kuan ang kanang kuan, no, ang ato ang kanang concrete nga mga kuan, mga forms, no, formwork sa concrete. So mo na siya. Okay? So that's for the advantages. Okay? I think it's time naman siguro, no, napamoy next nga subject ani, di ba? Hello, are you there? Yes, Okay, ma'am. napamoy next nga subject ani. Ay, wala na, ma'am. Okay. Ako na So next. So putlon lang nato dari, no, sa disadvantage of putlon lang nato dari sa advantage of reinforced concrete. So the next nga kuan na to, next schedule nato nga discussion ato lang ni i-continue ang chapter 1. Okay?
So sa next nato nga discussion na gyud didto ang kaning mga section no sa ato ang NSCP. So mo na tong gamiton sa atong design, especially sa mga steels no sa ang lens sa steels, development length, hooks. So ingana. Okay, ra ba class? So ato na ni i-continue ha. Next nga discussion kay di gyud maigo ang 2 hours or ano sa ato ang discussion. So any question about our topic for today? Nabay mga question? Ma'am, i-upload na nimo ang file sa G-Class? Ang kaning PowerPoint or kaning nga file? Yes, ma'am. Okay. So ang kani siya ako lang ni i-upload next nga schedule na to kung mahuman na nato ang chapter 1. Okay ra ba? Kay para dili masayang ba ang kuan kay magdubol-dubol manggod kung dili nato kung hinahinayon nato og kuan ba kanang sa tawag ano kung magtagi-tigi upload. So para mausab ito tanan na chapter 1. Di mo mag-ilibog ba asa man gyud ang kuan gyud ani main nga notes no. So ato lang ni siyang i-kuan sa tawag ana iusa og upload next week no ay next week next schedule or next meeting nato. Nasabtan? Okay ra ba? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so any question? Apa ba yung mga pangutana? Ato na ning i-end ang ato ang discussion. Wala na? Okay, so wala na may mga pangutana na. Thank you for your participation and thank you for listening no sa ato ang discussion karon. I hope wala kayo nang labas sa inyo ng hugas or gisugo ni mama. Bitaw. So kuan pa man ta introductory part pa man ta sa ato ang ato ang subject. But importante gyapon na siya no para mabalaan ninyo mga